po sa inyong lahat. Tayo po ay narito sa ating pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit, the Ascension of the Lord. Ito rin po ang World Communications Sunday. Napakaganda po nito, yung pagpapahayag ng magandang balita na pinagdiriwang sa buong mundo. Nakikiisa po tayo dito sa pagdiriwang na ito. Tayo rin ay nagiging paraan ng Panginoon sa pamagitan nitong ating palatuntunang Word Made Flesh. Naging daan tayo ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Pinupuri natin ng Panginoon doon. Kaya po, binabati ko po kayong lahat, mga kapatid na sumusubaybay sa ating palatuntunang Word Made Flesh, maging dito sa television o kaya sa radyo man, sa man po kayong lugar sa buong mundong ito. Via the internet, for example. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na meron tayong communications na ganito. At kaya mga magulang, mga anak, mga kasambahay, lalo na po yung mga may dinadalang hirap, may mga sakit, may mga karamdaman na binabata ngayon. Sana po maging pagpapala ito ng ating palatuntunan sa inyo. Mga kapatid sa kaparian, yung po mga diakono, naghahanda na tayo ng mga homilya, yung mga katikista, reliyosa, mga seminarista na nakikiisa sa atin sa palatuntunan ito. Sana po yung maabot sa inyo ito ng malulahati at nagiging pagpapala sa inyo. Lumalago yung inyong kaalaman sa salita ng Diyos at talagang tumitimo sa inyong puso, nasasabuhay nyo sa salita ng Diyos na ito para sa luluwalhati niya at para sa inyong kabubuti. Kaya po, ito ang ating palatuntunan ng Word Made Flesh. Sana po yung maging pagpapala ito para sa bawat isa sa inyo. Shalom sa inyong lahat. The fourth season VCD of the Word Made Flesh TV show is now available. If you are interested, please contact the following numbers. Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 or Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Mahal na Teofilo ko, sa aking unang aklat, ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, pinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ating unang pagbasa sa dakilang kapistang ito ng pag-akyat ni Jesus sa langit ay hango sa umpisang-umpisa po ng ika-5 aklat sa Bagong Tipan, yung pong mga gawa ng mga apostoles na narinig po natin ng mga nakaraang mga linggo.
Kasi po itong aklat na ito ay nagsasalaysay ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostoles, kaya mga gawa ng mga apostoles. The point is, ito ho yung umpisang-umpisa. Ano sinasabi dito ni San Lucas na may akda ho nito? Ito po ay parang sequel, continuation ng Ebanghelyo ni San Lucas. Ang sabi niya dito, sa unang aklat ko, Theophilus, aking sinalaysay ito ng lahat ng ginawa ni Jesus, yung tinuro niya at ginawa niya hanggang siya'y iniakyat, sa langit. Nagbigay siya ng mga turo sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa kanyang mga apostoles na kanyang pinili. Tingnan nyo, yun yung isasalaysay dito ni San Lucas, yung mga tinuro ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Kasi nung panahon ng mga apostoles, nung mga disipulo pa sila, disipulo as usual means learners, nung nagtuturo pa si Jesus sa kanila, tinuturuan sila, natututo sila sa kanya, medyo hindi ho lahat naintindihan nila eh. Ganun ho yun, hindi lahat naintindihan nila. Talagang kung tutusin, hirap na hirap pa nga sila eh. Ay, iba yung ideya nila, yung mga ideya ho ng mga Hudyo yun. Kaso, hindi naman laging yun ang ideya ni Jesus. Kung kaya, halimbawa, si Jesus pagdurusa, hindi naman matanggap-tanggap yun eh. And so, nung panahon ho ng 40 araw na tinutukoy dito ni San Lucas, sabi niya dito, talagang pinusinta niya ang kanyang sarili sa kanila na buhay sa pamamagitan ng maraming mga totoo, many proofs, sabi niya ganyan. At hindi lang yon, nandun siya sa kapiling nila 40 days, during those 40 days, at tinuturuan sila tungkol dun sa kaharian ng Diyos, yung pag-ahari ng Diyos, naging tema ni Jesus sa kanyang pangangaral. At pagkatapos, ito po yung 40 araw na nagtuturo si Jesus sa kanila, pinalalalim yung explanation niya sa kanila. Ngayon, medyo mas handa na silang maintindihan yun kasi nakita nila, totoo yung sinasabi ni Jesus na siya'y anak ng Diyos, muli siyang bubuhayin. Ayan, buhay na buhay ho siya. Nakita nila namatay sa krus pero ngayon buhay na buhay siya. At sa pagkakataon to, talagang yung kanyang pagtuturo sa kanila, mas naiintindihan na ho nila. Kasi ang Espiritu Santo nga ho, kung tutuusin, padating na. Ito ho'y nasa kay Lucas ho tayo, kung nasa San Juan tayo, nung nabuhay na muli si Jesus, naganap din doon yung pag-akyat niya sa langit at pagpanaw ng Espiritu Santo. Sama-sama ho yung mga pangyayari yun. Dito ho sa ating ginagawa ngayong pagdiriwang, ngayon ho ating pagdiriwang ang itong pag-akyat nga ni Jesus sa langit. At sa susunod ng linggo, yung pagbaba naman ng Espiritu Santo, yung Pentecostes. Pero ito hong sinasabi natin, sa pagitan ho nung pag-akyat ni Jesus sa langit at pagbaba ng Espiritu Santo, meron hong 10 days. Kaya nga Pentecostes yun. 40 days ho na natili si Jesus mula nung kanyang pagkabuhay ng muli. At yung pag-akyat niya sa langit, 40 days ho yun. At yung ang ginagawa niya, tuturo sa kanila. At ang sabi niya pa sa kanila, in verse 4, nung nakatagpo niya sila, hintayin niyo rito sa Jerusalem, huwag kayong aalis dito, at papanaog sa inyo ang pangako ng Ama na sinabi ko sa inyo nung pang-una. Ano yung pangako ng Amang yon? Ang Espiritu Santo. Bakit? Si Juan Bautista, sabi niya ngayon, nagbinyag sa pamamagitan ng tubig. Bautista siya. Ibig sabihin, taga-bautismo, taga-pagbinyag. Pero sa loob ng madaling mga araw lang, sabi niya, konting araw lang, in fact, 10 lang kayo'y mabibinyagan sa Espiritu Santo. Yun ang sabi ni Jesus sa pangangaral niya, di ba? Unless a man be born from above in spirit, in water, and water, he cannot enter the kingdom of heaven. Ito ho, talagang pupuspusin sila ng Espiritu Santo sa loob ng mga maikling panahon lang. Mga 10 days lang yan. Tapos, nung nandun sila, ayun, nagtanong sila sa kanila, Panginoon, ito na ho ba yung panahon na talagang ibabalik ninyo sa Israel, ang kaharian ng Israel? Tingnan nyo, gandun ho, hindi pa nila naintindihan. Yung kaharian ng Diyos, hindi yun ang kaharian ng Israel. Yung kaharian ng Israel, medyo material yun. Yung pag-ahari dati yung pinamumunuan dati ni Haring Saul, tapos David, tapos Solomon, yung mga hari nila, teritoryo sa makatuwid, hindi ho yun. Ang sinasabi ni Jesus, bibinyagan sila ng Espiritu Santo, sila dapat maghintay doon dahil darating ang kaharian ng Diyos. Hindi yung kaharian ng Israel. Yung paghahari ng Diyos nasa mga puso,
Tapos, sabi sa kanila, hindi para sa inyong malaman yung mga panahon at mga seasons na ganyan na itinalaga ng Diyos para sa kanyang sarili. You know? Hindi yun ang pinaka-importante kung kailan magaganap yung kaharian ng Israel. Medyo siguro tatawa si Jesus nung sinasabi nila kasi hanggang doon sa panahon yun, hindi pa nila naintindihan yung sinasabi ni Jesus. Tignan nyo, paliwanag na paliwanag si Jesus sa kanila. Kung minsan, talagang mahina yung pag-iisip. Pero salamat sa Diyos, paparaw ang Espiritu Santo. Yun nga sabi niya dito. You know? At papanaog ang Espiritu Santo sa inyo, you will receive power. Sabi niya ganyan, you will receive power. And the Holy Spirit, yung kapangyarihang yun, tsaka yung Espiritu Santo yun. Ano mangyayari sa inyo pag natanggap nyo na yung Espiritu Santo yun ang bibigay sa inyo ng kapangyarihan? Magiging mga saksi ko kayo. Magiging mga saksi ko kayo. Saksi ko, hindi lang sa Jerusalem, hindi lang sa Judea, hindi lang sa Samaria. Ibig sabihin, buong Israel na huya, kundi hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. Yun ang sabi niya. At pagkasabi niya noon, iniakyat siya. Sabi niya ganyan, he was lifted up and a cloud took him from their sight. Naglaho sa kanilang paningin. At pagkatapos doon, may dalawang katao doon na sinasabi, huy, ba't kayo nakatingala dyan? Yung Jesus na nakita niyo umakyat ng maluwalhati, babalik siya muli sa wakas ng panahon upang maghukom, sa mga tao. Friends and sisters, tingnan nyo, napaka-importante ho nitong sinasaad nitong unang pagbasa natin. Tayo rin ho, ay mga saksi ni Jesus hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. Hindi lang ho si Father June ang dapat na ipang mangaral nito magandang balitang ito. Tayo rin ho natututo rito. For example, tayo rin dapat mag-share nito sa mga kasalamuhan natin. Mga parents, for example, sa inyong mga anak. Mga anak, sa inyong mga kabarkada, sa inyong mga klase, dapat pakita natin yung magandang balitang iyon na si Jesus muling nabuhay at atis siyang Panginoon, nakaluklok sa kanan ng Ama. Brothers and sisters, yun ang katangian natin, yun ang kadakilaan natin, yun ang ating privilege to be really ambassadors of Christ, ibahagi siya sa lahat. The fourth season VCD of the Word Made Flesh TV show is now available. If you are interested, please contact the following numbers. Mitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 or Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. At hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng iglesia. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Tayo po nandito sa ikalawang pagbasa sa pagdiriwang po natin nga ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Ano nga ibig sabihin noon? Ito isasaad sa atin ni San Pablo. Ang atin nung ikalawang pagbasa ay hango dito sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Ang ganda-ganda ho nitong sulat na ito. Tingnan nyo, dumadalangin ho si San Pablo dito. At anong dalangin niya? Na ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaluwalhatian,
ay sana bigyan kayo. Tingnan nyo kung anong ibig ni San Pablo bigay dito sa mga Kristiyanong ito. The spirit of wisdom, ang diwa ng karunungan, and revelation, ang paghahayag, na resulting in knowledge of Him, na magbibigay sa inyo ng kaalaman. Brothers and sisters, importante ho yung pinagdarasal dito ni San Pablo para dito sa kanyang mga Kristiyanong ito. Spirit of wisdom, revelation, and knowledge. Ano bang bibigay ng Spirit of wisdom? Ang Spirit of wisdom o wisdom, tandaan ho natin, ibig kong sabihin nun, ito yung kaloob ng Espiritu Santo na tumutulong sa atin na makita, maunawaan, mapahalagahan ang mga bagay-bagay, mga pangyayari, mga tao, tulad ng sila'y nakikita, napapahalagahan, ng Diyos mismo. Sabi ko nga sa inyo, yun ay parang salamin ng Diyos, pinapahiram sa atin. Pagka sinuot natin yung salaming yun, makikita natin ng lahat ng tulad na nakikita yun ng Diyos. Yun ho yung wisdom. Yun ho yung karunungan. Hindi ho dunong, kundi karunungan. Pwede kang maraming alam, madunong ka, pero mangmang, full. Hindi naiintindihan ang mga bagay-bagay ng tulad na intindihan to ng Diyos. Para ho magkatotoo yun, kailangan natin ng revelation. Yun hong pagbubunyag. Ang Diyos ho ang magbubunyag nito. Hindi ho natin maintindihan, ang mga bagay-bagay na talagang labis sa ating kaalaman, labis sa ating pangunawa, beyond our ken, our understanding. Hindi ho natin maintindihan yun kung hindi bubunyag ng Diyos, i-reveal. Revelation ho, ibig sabihin, revelo. Re means behind, back, to the back, to behind, sa likuran ho. Tapos, velum veli, ibig sabihin, veil, yung velo ho. Pagka itinapon mo yung velo, yung talukbong patalikod, to the back, ano mangyayari? Mabubunyag yung dating natatalubungan. Right, that's revelation. It will be revealed. It will be unveiled. Yun nga ho may mga bagay-bagay na hindi ho natin maaabot sa gana nating sariling kakayanan. Ang Diyos ho ang magbubunyag nun sa atin. For example, sino itong Jesus na ito na umaakyat sa kalangitan? We can never understand that on our own. It will require a revelation of God to understand na si Jesus ay anak ng Diyos. Pagka nakita mo si Jesus nung kapanahon iyon, mahahangaan mo talaga siya bilang tao. Pero yung maintindihan mo na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, ay nako, sasabihin sa atin ng Diyos, yung sinabi niya kay Pedro, doon sa chapter 16 na yun ni San Mateo, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, hindi tao, hindi laman at dugo ang nagbunyag nito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. Yun ho yun Pagka ho nabunyag ng Diyos, yung mga bagay-bagay na yun, makikita natin ang mga bagay-bagay tulad ng nakikita yun ng Diyos, wisdom and revelation, magkakaroon tayo ng kaalaman, resulting in knowledge of Him. Yung kaalaman ng Diyos na yon, na hindi lang ho pantuktok, knowledge, please remember, Paul was a Jew. Knowledge for him is not just the end product of an intellectual process. Rather, it is a result of an experience, a personal contact. Pagka ho itong knowledge na ito naging ganap, ito ho'y pag-ibig. Yun ho yung pinapanalangin ni San Pablo sa kanila. Sana talagang madala sila sa pag-ibig sa Diyos. Yun ho yung pinapanalangin niya, ibigay sa kanila ng Diyos. Yung Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Tapos, ang sabi niya dito, sana ang mata ng inyong mga puso ay maliwanagan upang malaman niyo ang pag-asa. Ang ganda-ganda ho nung sinasabi dito, pag-asa. Pag-asa na talagang parte ng inyong pagkakatawag. Kung ano yung yaman ng kaluwalhatian, sabi niya ganyan, na inyong pamana, kasama ng mga banal. At kung ano yung surpassing power of greatness of His power, kung ano yung laki at lawak ng kanyang kapangyarihan na hindi yung malirip na ganyan para dun sa mga nananampalataya, in accord with the exercise of His great might, na papakita sa pamamagitan ng malaking kapangyarihan, pinakita niya noong binuhay niya si Jesus. He raised Him up from the dead. Hindi lang yon, sitting Him at His right hand. Brothers and sisters, yung right, talalasan, tao naman, kanan ang ginagamit. Very few yung kaliwete. Yung kanan ho, sag-isag yun ng lakas. Kung hindi ka kaliwete, malamang mapapansin mo yun, mas malakas yung kanan kaysa doon sa kaliwaan ho. Yung kanan ho, right hand, means power.
Seated at the right hand of the power. Yun ho yung ating pinapahayag pagka when we recite the I believe. He sits at the right hand of the Father. Yun nga ho eh. Yung kaluwalhatian, yung kapangyarihang winaksi niya, inalis niya sa kanyang persona nung siya'y naging tao, naging laman. When the Word became flesh, yun hong kapangyarihang yun, ngayon binabalik na sa kanya. He is now seated at the right hand of the Father in heaven. Ito ho yung ginugunita natin sa panahon ito ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Umakyat si Jesus sa langit sa kanyang sariling kakayahan. By the way, yung pag-aakyat kay Maria, notice na natin yung assumption, pag-aakyat kay Maria. Hindi kasi si Maria sa kusa niyang lakas ang umakyat sa langit. Iniakyat siya. She was assumed to heaven. Assumption o assumed is passive. God took her to heaven. Si Jesus ascended, went up to heaven. Ibig sabihin, by His own esteem, His own power. At yun nga, kaya He is above every principality, authority, power, dominion, Tapos hindi lang yun, every name. Sabi niya ganyan. Doon sa lahat ng mga pangalan ay talagang sa ilalim sa kanya, above si Jesus sa lahat ng ito. And at the end, He put all things beneath His feet. Feet. Gave Him as head over all things to the church. Siya ngayon ang talagang pinakaulo ng ecclesia. He is the head of the mystical body, the church. Siya ho ang ating ulo. Kung nasan yung ulo, nandun yung katawan, natural. Otherwise, pangkay yan, Hindi naman pinugutan si Jesus ang ulo, Kung nasan ang ulo, dapat nandun ang katawan. Kung si Jesus ay iniakyat sa langit, yung katawan niya rin, balang araw, mapapasa langit tayo. We believe in the resurrection of the dead and the life of the world to come. Yun ang ating pinagdiriwang dito sa kapistahan ito ng ascension to heaven. Pinupuspusa tayo nito ng pag-asa, brothers and sisters. Sumainyo ang Panginoon, ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, ganito ang nasusulat, kinakailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat pangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang makasaksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang pinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos, sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betania, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang ginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila. Pagkatapos sila'y nagbalik sa Jerusalem, naglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at doon nagpupuri sa Diyos. Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Ito pong pagbasa ng aking ginawa ngayon ay ang pagbasa po ng huling-huling bahagi po ng Ebanghelyo ni San Lucas. Ito na po yung pinaka-ending ng kanyang Ebanghelyo. Ano sinabi niya doon? Ayan, si Jesus ay nandoon na iaakit na sa langit o aakyat na sa langit. Kung kaya sabi niya, ipinaalam niya sa kanila, ang Mesyas, sangayon sa kasulatan, ay dapat magdusa at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. At pagkatapos noon, ipapangaral ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng bansa sa ngalan niya magmula sa Jerusalem. Brothers and sisters, importante ho itong pinapahayag dito. Yung Mesyas ho, kakaiba sa pag-iisip ng mga Hudyo,
na akala nilang Mesyas ay matagumpay na hari na mumuno sa kanila sa paglupig sa kanilang mga kaaway, si Jesus ho, Mesyas, pero hindi ganun. Siya ang magdurusa upang sa ganung paraan, mabigyan niya ng kapatawaran, mapagtamo niya ng kapatawaran, yung mga kasalanan ng mga tao, bigyan sila ng bagong pag-asa, makapagsimula sila uli. Kasi ang pinakakalaban ng tao, hindi naman yung nasa labas. Sabi nga ni San Pablo, ang ating gera, ang ating pakikibaka ay laban sa mga espiritu ng kalangitan, ng himpapawid and whatnot. Yun nga ho hindi, masyadong material yung pagka nakita mo lang dito lang sa lupang ito. Meron hong mga bagay-bagay na hindi mo nakikita na mas talagang mas terrible, mas terrible. Pwedeng ang isang tao ay walang pagkukulang, walang pangailangan panlabas. Ang yaman-yaman niya, ang dami niyang salapi, ang dami niyang pag-aari, etc. ganyan. Pero pagka matutulog na siya, makita mo talagang salat na salat yung buhay niya. Walang direksyon. Hindi ka magtataka kung pagkatapos ng ilang mga panahon, kikitilin niya yung buhay niya. Akala ko mayaman siya. Yun nga, hindi naman nabubuhay ang tao sa yaman lang, sa tinapay lang. Kundi sa bawat salita, sabi ni Jesus, na namumutawi sa labi ng kanyang Diyos. Brothers and sisters, eto nga, dapat magdusa, ang Mesyas, at yun ang sinapit ni Jesus, at sa ikatlong araw, muling mabuhay. Nakita ho nila yun. Sinabi ni Jesus yun sa kanila. Sabi nga ni Jesus sa kanila, sinabi ko lahat ng mga bagay nito, upang pagka naganap na ito, manampalataya kayo. Yun nga ho. Makikita na nagkatotoo yung mga sinabi ni Jesus. Dapat muna siyang magdusa at tuloy, mabuhay muli pagkatapos ng itong araw. Brothers and sisters, bago ho nagdumating itong verse 46 na ito, mahaba ho yung starting with verse 32, yung istorya ho, verse 13 rather, yung istorya ng mga disipulong papunta sa Emmaus ho. Ang haba ho nung salaysay na yon. Ano mangyayari? Baka katagpo nila si Jesus, lalakad si Jesus, sasabayan silang paglalakad. Tapos, tatanungin siya, ba't ang lungkot ninyo? Kasi nagpapanggap si Jesus, hindi naman siya nakilala eh. Kasi nangyari doon sa Jerusalem, anong nangyari? Tungkol kay Jesus na, akala pa naman siya magliligtas. Tapos, sa katong araw na, hindi pa siya bumabalik sa amin pagkatapos siyang namatay. Sabi nung kasama niya, napakahangal ninyo. Ang kupad-kupad yung maintindihan ang banal na kasulatan. Hindi nga ba dapat magdusa muna? Ayan magdusa muna ang Mesyas bago siya pumasok sa kanyang kalulatian. Kaya inumpisahan ni Jesus, paliwanag sa kanila ang lahat ng mga nasasaad sa kanya tungkol sa kanya mula sa kay Moises hanggang sa mga propeta. Ibig sabihin, yung buong how do you say, banal na kasulatan. After all, 12 kilometers yung lalakarin nila. Anyway, the point is, yun nga, talaga nagkatotoo yung sinabi ni Jesus. Nagdusa siya, ngunit sa ikatlong araw na buhay sa muli. At sasabihin ni Jesus sa kanila, verse 48, you are witnesses of these things. Kayo ang mga saksi ng lahat ng ito. Kasi itong mga disipulo niyang ito, ay talaga naging kasama niya mula pa ng umpisa. Mula pa ng umpisa, nung siya'y nangaral, pagkatapos ng kanyang pagkakabinyag, nagtatawag siya ng mga disipulo. Ito ho. Dahil nasaksihan nila yung mga ginawa ni Jesus, sinabi ni Jesus, narinig nila yung mga pinatunayan niyang katotohanan na ganyan. Ngayon, sila ngayon ang magiging saksi nito. Saksi sa Griego ho, martyrs, magiging martyr sila. Yung martir ho, hindi lang nahihirapan o papatayin. No. Unang-una sa lahat ng pagiging martir ay yung sasaksihan mo isang bagay. Titestigo ka. Marinindigan mo isang bagay na alam mo totoo. Ganun ho yun. And so, sabi ni Jesus dito, I am sending you the promise of the Father. Hindi ho ba doon sa ating pagbasa kanina, narinig natin, sabi ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin nyo ang pagpanaog sa inyo ng pangako ng Ama. Ito ho, yung I'll be sending you the promise of the Father upon you and stay in the city until you are clothed with power on high. Yung power hong yun ay ang Espiritu Santo. Hindi ba, natandaan nyo ba nung dumulog ang anghel kay Maria? Ang sabi ni Maria, paano matutupad ito? Ganun ako isang birhen. Paano ko magiging ina? Tapos ang sabi ng anghel sa kanya, si Gabriel ho, ang sabi niya, the Spirit of the Lord will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Yung power na yan, ang Espiritu Santo. Kung kaya nga, ayan, sinasabi sa kanila, manatili kayo dito sa lungsod hanggang maganap yung aking pinapangako sa inyo. Dadalangin ko sa Ama na isugo niya ang Espiritu sa inyo at kaya hintayin niyo yon. He will give you power.
yung lakas na kinakailangan nyo ngayon, ang hihina nyo pa. Talagang hindi nyo mapaniwalaan lahat ng sinasabi ko sa inyo. Kaya kahit na nakikita nyo na ako, yun na, muling nabuhay. Alam mo ni Jesus yun, hindi ho na rin madaling sakyan yung mga bagay na tinuturo niya. Pero pagka dumating ho ang Espiritu Santo, He will empower them to understand those truths. Kaya ano nangyari noon? He led them, as far as Bethany. Bethany is about 3 kilometers from Jerusalem, doon naroon yung kanyang mga kaibigan na din nila. Yun hong si Lazaro, si Maria, tsaka si Martha, tiga Betania ho sila. At nung nandun na sila sa may Bethany ganyan, tinaas niya yung kanyang mga kamay at pinagpala sila. Brothers and sisters, yung pagtataas ng kamay, tingnan nyo kung anong ginagawa ni Father, no? Yung pagtataas ng kamay, that is praying over. Hindi nga ba't pagka nasa misa tayo, pagka inunat ni Father yung kanyang mga kamay doon sa mga handog, malamang kikiriring yung bells. Okay? Bakit? Kasi nananalangin ng pari na, Lord, send your Spirit upon these gifts to make them holy, so they may become for us the body and blood of Christ, your Son. Yun nga ho yung pagsusugo ng Espiritu Santo, siya ang pinakadakilang biyaya ng Diyos. Tinatawag yun ng pari sa pamamagitan ng kanyang pagpapatong ng kamay. Epiklesis, ang tawag ko doon. Calling upon, calling the Holy Spirit upon these gifts. Yun nga ho, sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay na ganyan, yung pag-uunat ng kamay na ganyan, that is a praying over. Nagsasang-isag ho yun na talagang mayroong pagpapalang tinatawag ka doon sa tinataasan mo ng kamay mo. Brothers and sisters, yun ho yung ibig sabihin ng pagmamano. I hope you remember, pagka nagmamano, usually kinukuha yung daliri, tapos nilalapat sa noo. Pero ang tawag natin, mano. Mano ho, ibig sabihin, hand. Diba? Manual, manipulate, or something like that. Manus sa Latin ho, ibig sabihin, hand. Hindi naman digitus, dedo. Hindi naman fingers ang hinihingi natin. Ang hinihingi natin, kamay. Yung nga ho, pagka nagmamano ka, ang sinasabi mo, mano po, hindi ba? Ang ibig mo sabihin, iunat niyo po sa akin ang inyong kamay at ikawag niyo ako ng blessing. Yun ang ibig sabihin ng pagmamano, raise your hand and call a blessing. Kaya yung pinagmamanuhan, dapat may sasabihin ho. You got always to say something. God bless you, God loves you, Jesus loves you, Jesus cares for you. Whatever you like to you call on this person here, kaawaan ka ng Diyos, something like, basta call a blessing, hindi yung parang mass production, hindi yung maintindihan. Tuloy, marami ng mga bata hindi nagmamano. Bakit? Hindi naman naintindihan Bakit? Hindi kasi ni-explain. Bakit? Yung pare, hindi na-explain. Anyway, brothers and sisters, hindi masasabi na si Father June, hindi na-explain to. Paulit-ulit ko na-explain to. Yung laying of hands, yung raising of the hands na ganyan, tanda ho yun ang pagpapala. And so he raised his hand and blessed them. Yun nga ho. And he blessed them. He strengthened their faith. He called God's protection over them. Whatever. Ang dami-dami yung pwede sabihin at talagang may dapat kayong sabihin pagka may nagbe-bless sa inyo. Ano nangyari noon? As he was blessing them, he parted from them. Humiwalay siya sa kanila at inakyat siya, sa langit. He was taken to heaven. Of course, nasan yung heaven na yun? Parang titinga-tingala ganyan. Brothers and sisters, please understand, heaven is not a place. It's a state. Heaven can be here. Why not? Just like hell can be here. If we don't love each other, we just fight with each other, we just hate each other, that's hell, You don't need to wait for the hereafter. It is the here and now. Yun nga ho heaven also can be here. Lalo na kay St. John, can you imagine? Of course, kay San Lucas ho tayo dito. Pero kay St. John, yung realized eschatology ang tawag doon. Yung mga bagay-bagay na mangyayari sa the end. For example, they will be judged, they will inherit eternal life and whatnot. Pwede hong mangyari yun ngayon. Yun ang punto ni San Juan. Na here and now. Realized na yan. Yung eschatology yan. Those things that are supposed to be the end, eschaton ho, end, ay nangyayari na ngayon. Yun nga ho ang sinasabi ho dito, iniakyat si Jesus sa langit. Ibig sabihin nun, maglalaho siya sa kanilang paningin. Talagang mapapasapiling siya ng kanyang ama. Heaven ho is the place of God. And so, talagang yung patutunayan noon na talagang si Jesus ay anak ng Diyos. Kung kaya nga, tuwan-tuwa sila nung nakita nila yun, na naglalaho siya sa kanilang paningin.
Kasi pinalakas na ang loob nila ng Panginoon. Sinabi niya, alam nyo, nalulumbay kayo kasi aalis ako, no? Pero kung tutuusin, sinasabi ko sa inyo, mas magaling na umalis ako. Bakit? Pagka hindi ako umalis, hindi papanawag ang Espiritu Santo. You know? At pagka walang Espiritu Santo, mananatili kayong ganyan. Takot, nalalabuan, hindi maintindihan ang aking tinuturo, salita ng Diyos. Pero pagka dumating ang Espiritu Santo, naku, pupuspusin niya kayo ng luwalhati, pupuspusin niya kayo ng lakas, talaga tuturuan niya kayo. Marinig ho natin yan sa susunod linggo, yung pagka tinalakay natin, yung Pentecostes. Ano pa magiging papel ng Espiritu Santo dito? Pero just for the time being, ayun o, pinapangako ni Jesus yung Espiritu Santo yun. Bakit? Kasi paakyat sa langit. He was taken up to heaven. At luluklok siya sa kanan ng Ama. Ibig ko sabihin nun, talagang yung kapangyarihan ng Diyos, mapapasa kanya. Yung kapangyarihan kanya naman, mula pa sa simula ng mundong ito, bago pa nagsimula ang mundong ito, kanya na yung kapangyarihan yun. Kaya lang, inalis niya nga yun sa kanyang sarili nung siya naging tao, nung the Word became flesh, At nung transfiguration lang niya, hinayaan talagang parang buksan yung tabing na yun ng kanyang kaluwalhatian. Kaya nakita na yung kanyang kaluwalhatian. Just passed by an exception, Pero ngayon ho, ayan, umakyat siya sa langit upang talagang kunin uli yung kapangyarihan dahil tapos na yung kanyang misyon. Friends and sisters, tingnan nyo, talagang ganun ho ang talagang papel din ng tao. Tayo rin ho, kung gusto nating maluwalhati, kung gusto nating makarating sa piling ng Diyos to be taken up to heaven, kasi ho itong nangyari ho ito kay Jesus, nangyari na ho ito kay Maria, hindi ba yung assumption? At mangyayari ho ito sa atin. Christ has died, Christ is risen and taken up to heaven. That is gonna happen to us also. We die, but we will be risen and we shall go to heaven. Ibig sabihin, we will be with God forever. At sabi nga ni San Juan Bosco, a piece of heaven is enough to settle everything here on earth. Something like that. Pag ang dami-daming problema dito, ang dami-daming hirap dito, pero pagka naintindihan mo ang nakalaan sa iyo, na dito pa man din sa lupa, talaga inihanda ka na ng Diyos sa langit, hindi kanya wabayaan tulad ng hindi niya pinabayaan ang kanyang anak, kahit dumaan sa pagdurusa ang kanyang anak, tayo rin ganun. At ang inihanda sa atin ng Panginoon ay kaluwalhatian. You better believe it. You better believe it. Of course, this is not a pie in the sky, an opinion about the people. No, it's not pie in the sky, opinion about the people. Not at all. It's reality. This is our faith. I mean, ano ho yan? Ang dami-dami nating mga kapatid na mga Kristiyano na nabuhay dito sa lupang ito, dumaan sa mga paghihirap. Pero tignan nyo, meron silang pag-asa, meron silang sigla. Talaga naman yung pananampalataya na tinulungan silang maging mapanaigan ang lahat ng mga paghihirap na ito. Francis, totoo yun, At mga naging santo yun. Mother Teresa, for example, of Calcutta. Can you imagine? Gave up everything in order to care for the poorest of the poor. And doing that with a big smile, and that did so much good. Bakit? Kasi umaasa sa kalangitan, ang kanyang Panginoon talaga kasama niya dito, kahit na dumadaan siya mga paghihirap, ang dami niyo, paghihirap. I mean, napanaigan niya lahat yun. Bakit? Meron siyang pananampalataya kay Jesus na muling nabuhay. At talagang sapat yung karning palang nakalaan doon para sa lahat ng mga paghihirap natin dito. Francis, ganun yun. Hindi ba, yung mga manggagawa, kahit ang hirap-hirap ng trabaho nila, overtime sila ng overtime, I mean, they are doing that. Bakit? Kasi ang laki-laki ng babayad sa kanila. Yun, I don't think it's otherwise anyway, meron na laging gantimpala yun. That's a motivation, a very valid motivation. Sa atin din ho, ang gantimpalang nakalaan sa atin sa langit, sabi nga ni San Pablo, hindi man lang sumagi sa isipan ng tao, hindi man lang na panaginipan ng tao yung kaluwalhatian yun nilalaan sa kanan ng Diyos para sa mga tapat sa Kanya at nagmamahal sa Kanya. Tayo ho yun. Kaya tulad ng ating Panginoon, yun nangyari sa Kanya, mangyayari sa atin. Mangyayari sa atin. At ang maganda ho nito, ang sabi ni Jesus, tayo ang mga saksi. Dapat tayo maging mga saksi ni Jesus. Oo, mawawala sa ating paningin ngayon, pero hindi ho siya mawawala. Dahil iiwan niya tayo. Dapat ho makita ng mga tao sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Makita nila sa ating buhay yung ibig sabihin na magiging Kristiyano. Para lumakas din yung kanilang pananampalataya at talagang tulad natin umasa sa Diyos, pananampalataya sa Kanya, ibigin ng Diyos ang ating kapwa. Ganun ho yung ating magiging function dito. Oo, mawawala si Jesus pero nandito pa rin tayo mga Kristiyano. Kaya nga yung sinasabi, dapat daw mamuhay tayo ng maganda, mahusay na mahusay. Bakit?
baka tayo na yung huling Biblia ang babasahin nila. You know? Kasi yung buhay natin magiging malinaw na pagpapahayag ng salita ng Diyos, ng kanyang magandang balita. You know? Tulad na sinasabi pa ulit-ulit dito sa sinisita si San Francisco de Assis, St. Francis of Assisi, ang sabi niya, ipangaral natin ang magandang balita sa lahat ng paraan. At kung kinakailangan gumamit tayo ng salita, malamang hindi na kailangan ng salita pagka nakikita na yun sa ating pamumuhay. Lalo na yung buhay na great joy, with a lot of joy. Nakakahawa ho yung tuwa, you know? Sabi nga cry and you cry alone, laugh and the world laughs with you. That's true, you know? Kaya tingnan nyo yung mga comedians and what, lagi ng dami nanonood, you know? Pagka iyakan yan, naku, ewan ko. I mean, we need so much, how do you say, we need to be, how do you say, helped and buoyed up and whatnot. You don't need tragedies all the time, you know. We have a lot of that. We need a lot of joy. Yun nga ho pagka nakita sa ating ating pagkatao yung siglang yun, wow, you know, nakakahawa ho yun. Talagang mapapatingin sila sa Panginoon. Friends, sisters, ito ho yung hamon sa atin. I mean, si Jesus maglalaho, pero hindi siya mawawala. Maiiwan niya tayo mga Kristiyano niya. And we hope we can all be very good advertisements, you know, very good reminders of Jesus. And hopefully, sa pamamagitan natin, makita ng lalaki si Jesus. Brothers and sisters, mga magulang, hamon ho yun para sa inyo, you know, na sa pamamagitan niyo, makita nila ng mga anak niyo si Jesus. What is the best gospel you like? That kid was asked. Oh, the gospel according to mommy. You know, yung mommy niya talaga, isinabuhay kasi yung napakagandang turo ni Jesus. Kaya she is the best gospel for him. Ang ganda-ganda nun, you know. And sana tayo, bawat din sa atin, makatagpo tayo ng lalo ng mga kabataan, magkaroon sila ng pag-asa na talagang mamuhay ng marapat. Kasi kita-kita nila mula sa atin na maasa tayo. Meron tayong sigla na really speaks volumes about what we hope for. Yung gantimpalang nilalaan sa atin ng Diyos. The fourth season VCD of the Word Made Flesh TV show is now available. If you are interested, please contact the following numbers. Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851, or Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348, or email us at wmffi@yahoo.com. Babait pa si Papa Jesus. Thank you, Nene, sa tanong mo. Gaano po ba kabait si Papa Jesus? Oh, gaano siya kabait? Ano ba ibig sabihin ng mabait para sa iyo? You know? Siguro mapagbigay, siguro magaling makitungo, siguro mapagpasensya, siguro matulungin, ganyan, no? Siguro ganun ang ibig sabihin ng mabait, no? Lahat yun, ganun si Jesus. Ang bait-bait niya in the sense na talagang mahal niya tayo. Pinakita niya yung pagmamahal na iyon sa magitan ng pagkalinga, pagtulong niya sa mga mahihirap. Parami pa nga siyang tinapay, ganyan, para sa mga tao. Hindi lang tinapay, yung isda, pinakain niya yung mga taong yun. Tapos talagang pinagtatanggol niya yung mga inaapi, you know? Yung mga parang pinandidirihan, you know, kasi may sakit silang ganyan. Ayun, pinupuntahan niya, you know? At napakabait din Jesus kasi ibigay niya sa atin yung lahat na mabibigay niya, pati na yung buhay niya. You know? Ganun kabait si Jesus sa atin. At dahil mabait si Jesus, dapat tularan natin siya doon sa kabaitan niya. Father, ba't namatay si Jesus? Gwen, thank you very much dito sa tanong mo, bakit namatay si Jesus? Namatay si Jesus dahil pinako siya sa krus, di ba? Bakit siya pinako sa krus? May kasalanan ba siya? Kasi parusa yung pagpako sa krus. May kasalanan ba siya? Wala.
At siya pinako sa krus. At tuloy namatay. Dahil sa ating mga kasalanan, tayo yung nagkasala doon. Dapat tayo yung ipapako sa krus, natural. Kasi tayo may kasalanan. Pero ang bait-bait ni Jesus, ayun, inako niya yung ating kaparusahan. Siya namatay, imbes na tayo. Ang bagsik, no? Bakit ginawa ni Jesus yun? Dahil mahal niya tayo. Yun ang dahilan kung bakit siya namatay sa krus. Mahal niya tayo dahil tinuturing niya tayong kaibigan. Kaya ninais niya na total, hindi natin kayang pagbayaran yung kasalanan natin. Ang laki-laki kasi, siya nagbayad pa noon para sa atin, namatay sa krus. Kaya pagka makikita mo yung krus na yun, igagalang mo ha. Tapos pagka mangungurus ka, gawin mong pangungurus mong maluwalhati, pinapupurihan mo si Jesus doon na namatay sa krus para sa iyo. Father June, ano bang pangako ni Lord? Hi Lester, thank you sa question mo. Ano po ba ang pangako ng Diyos sa atin? Ang unang pangako ng Diyos sa atin, tayo kanya magiging mga anak. You know? Mga mahal na anak na lalaki, mga mahal na anak na babae. Paano kung tayo'y mananampalataya kay Jesus, ang kanyang anak, ang tunay niyang anak, at tuloy sa pamagitan ng pananampalataya natin sa kanya, magiging mga anak din tayo. Para bang mga ampon na anak ng Diyos. Pero mga anak talaga, kung tutuusin. At dahil nga doon sa pagiging mga anak natin, hindi ba ang mga anak pagka ang kanilang mga magulang merong naipundar na ganyan, magmamana sila noong naipundar ng mga magulang nila, hindi ba? Yun nga, ganun din mangyayari sa atin. Ang mamanahin natin ang kaharian ng Diyos. Can you imagine? Kasi ang ating amay nasa langit, Kaya yung langit na yun ang mamanahin natin. At hindi lang yun, pinangako ng Diyos na habang nandito pa tayo sa buhay na ito, tutulungan niya tayo. Sabi ng Panginoong Yesus, tingnan niyo yung mga ibon sa himpapawid. Hindi naman sila nag-ahabi, hindi naman sila nagtatanim, pero pinapangalagaan sila yung amang nasa langit. Meron sila matutuka at meron matutuka. Yung mga bulaklak sa parang, tingnan nyo, ang gaganda nila, hindi naman sila nagtatrabaho. Pero ni si Solomon sa kanyang karangyaan, hindi nadamta ng tulad ng kanila na may ito. Ngayon, ang gaganda nila, bukas danta na. Pero pinapangalagaan sila ng inyong ama. Kayo pa kaya, sabi niya. Ayun ang pangako ng Diyos sa atin. Papangalagaan niya tayo, tutulungan niya tayo sa buhay natin ito hanggang makaparating tayo sa langit. Shalom. If you had been blessed by this program, please know that God needs your financial help to continue Word Made Flesh TV show in its mission of touching more lives. For your donations, please contact the following numbers. Father June Lingard, SDB at 823-9263 or 823-9220 or 0917-833-0863. Or Miss Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851. Or make your deposits to Word Made Flesh Foundation Incorporated, BPI account number Philippine Pesos 0011165362 or our dollar account 0014151206. I'd like to thank you on behalf of Word Made Flesh Foundation. Shalom. Ito pong ating kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit ay talagang nagpapalala sa atin napakaraming bagay. Dito po sa unang pagbasang narinig natin na yung 40 araw na ginugol ni Jesus, sa piling ng kanyang mga disipulo, talagang mas puspusan yung naging pagtuturo niya sa kanila. Sila lang ang tuturuan niya, Tapos, kasi paakyat niya siya sa langit, iiwan niya na sila. Pero alam ni Jesus, hindi madali yung tinuturo niya sa kanila, kaya kakailanganin lang ng Espiritu Santo. Paghihintayin sila doon sa lungsod upang hintayin yung pagdating ng pangako ng Ama. Ang Espiritu Santo nga. At ang maganda nito, bakit sila bibigyan ng Espiritu Santo? Upang sila maging mga saksi. You will be my witnesses all over the place. Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. Yun ang sasabihin ni Jesus sa atin. Yun ang sinasabi din ni Jesus para sa atin. Kung kaya nga, ayun,
umakyat sa langit na naglaho sa kanang Panginoon, naglaho lang siya ho, hindi niya tayo iniwan. Pangako ho ni Jesus yun eh, hindi ko kayo iiwang mga pulila. Susugo ko ang Espiritu Santo sa inyo. I am with you always till the end of the days. Bakit? Ako, Emmanuel. Francis, sa ikalawang pagbasa, narinig naman natin doon si St. Paul na nanalangin. At pinapanalangin niya para doon sa kanyang mga Kristiyano na bigyan sila ng Diyos ng wisdom, revelation, and knowledge. Yun nga ho, napaka-importante ng wisdom, revelation, and knowledge. Para malaman nila yung pag-asang binubuho sa kanilang mga puso ng Panginoon. Ang kanilang Panginoon na nakaluklok sa kanan ng Ama, laging namamagitan sa kanila sa harapan ng Diyos. Napakaganda hong ang ibig sabihin nito para sa atin. Hindi tayo dapat masira ng loob. Ang ating hong abogado sa Jesus nandoon sa piling ng kanyang Ama, namamagitan para sa atin. Ito hong gospel na narinig natin, ayun na ipinaintindi ni Jesus sa kanila na dapat magdusa muna ang Mesyas, bago siya pumasok sa kanyang kalulatian. At tayo ang magiging saksi nun. Sana ho sa mga buhay din natin, talagang nararanasan natin ang pagtatagumpay ng Panginoon, ang kanyang katapatan sa atin, yung tinutulong niya sa ating mapagwagian ang ating mga kahinaan, ang ating mga kasalanan, talagang makagawa tayo ng kabutihan. At talagang ang Diyos lang ang makagawa nun. At sa ganung parang ho, talagang nagiging mga witnesses tayo, mga saksi sa harapan ng ating mga kapwa, ating mga anak, ating mga kaibigan. Napakaganda pong bagay noon. Kaya po, dito sa pagdiriwang na ito, talagang lumalakas yung ating pananampalataya. Hindi tayo iniiwang mag-isa ni Jesus. Alam natin na nakapiling lagi natin siya kahit hindi natin siya nakikita. Nandito sa piling natin sa Ecclesia, the church, nandito sa piling natin sa magitan ng salita ng Diyos, sa magitan ng mga sakramento. Talagang buhay na buhay ito si Jesus na ito sa piling natin. Francis, sana ho sa pagdarasal ngayon ni Father, sana kayo din makipagdasal. Mas maganda po yun. Hindi lang si Father nagdarasal dito, kundi kayo rin kasama ni Father nagdarasal. Pinagdarasal kayo ni Father at nakikipagdasal kayo ni Father. Mas marami tayo nagdarasal, mas malakas yung ating pagdarasal talaga. Kaya po gawin natin panalangin ang lahat ng ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa napakalaking kadakilaan itong mga tinuro niyo sa amin sa araw na ito ng pag-aakyat ni Jesus sa langit. Sana po talagang maramdaman namin sa aming mabuhay na pinapanalangin kami ni Jesus, pinagtatamo niya kami ng biyaya, tinutulungan niya kami maisabuhay ang kanyang mga tinuturo, tinuutos para sa inyong karangalan, para sa inyong kaluwalhatian. Abba, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga nagsisubaybay sa aming palatuntunan itong Word Made Flesh, lalo na po yung mga may dinadalang hirap sa kanilang mabuhay. Sana yung po mga may sakit, yung po mga mayroong pagsubok na kinakaharap, yung po mga mayroong lumbayad na pagbigat at pangungulila dahil sa pagyaon ng kanilang mga minamahal. Abba, sana idampian niyo sila ng inyong tulong, ng inyong awa upang maibsan ang kanilang mga dinadala. Abba, tinataas din po namin sa inyo ang lahat ng tumutulong sa amin sa katuparan ng Word Made Flesh na ito. Yung pong ibig din tumulong sa amin, pagpalain nyo na. Kasama po namin ang Birhen, dinadalangin namin ito alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masagana ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ito pong ating pagdiriwang ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Sana po kayo din nabuhayan kayo ng pag-asa, ng pananampalataya, ng pagmamahal sa Diyos at sa kanyang Ecclesia, sa isa't isa. Hanggang po sa muli nating pagnig dito sa ating palatuntunan ng Word Made Flesh, sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon. Shalom sa inyong lahat. The fourth season VCD of the Word Made Flesh TV show is now available. If you are interested, please contact the following numbers. Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 or Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. This program is brought to you by God, the Word Made Flesh. Indeed, God is our sponsor.